Sandali natin itungo ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin ngayong araw na ito. Ama, sana po bigyan niyo po kami ng malusog at malakas na pangangatawan. Ama, bigyan niyo rin po kami ng katalinuhan na magagamit namin sa pag-aaral ng aming leksyon sa umagang ito. At sana po, Panginoon, ang aming mga magulang ay patuloy niyo pong gabayan sa aming tahanan. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, Grade 1 Apple. Ngayon naman ay maaari niyo bang batiin ng isang magandang umaga ang inyong mga kaklase? Maaari ba yon, mga bata? Bago kayo magsiupo ay maaari bang pakipulot ng mga basura sa gilid at ilalim ng inyong mga upuan? At pakiayos ng mga linya ng inyong mga upuan. Pagkatapos ay maaari na kayong magsiupo. Maaari ba kayong tumingin sa inyong kanan, sa kaliwa, sa likod, at sa unahan? Mayroon bang nawawala? Wala. Wala ngayong nawawala. Ibig sabihin, wala ngayong absent sa araw na. Natatandaan ko, noong nakaraang linggo, ay nagbigay ako sa inyo ng takdang aralin. Sino ang gumawa sa inyo ng takdang aralin? Lahat. Magaling mga bata at gumawa kayo ng ipinagagawa kong takdang aralin. Maaari ba itong pakipasa paunahan? Maraming salamat. Nakaraang linggo ay tungkol saan ang ating tinalakay? Kayla? Magaling! Ang ating tinalakay ay tungkol sa tatlong klasifikasyon ng pagkain. Ano nga ulit ang 3 classification of food? Mary Rose. Ayan. Tama. Ang tatlong klasifikasyon ng pagkain ay grow, glow, and grow. Mabuti naman at inyong naaalala ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. At ang pangkatang gawain ito ay kakantahin. Sa pangkatang gawain ay igugrupo ko kayo sa 2 pangkat. Para malaman kung sino magkakasama ay pagbibilangin ko kayo ng hanggang 2. Maliwanag ba, mga bata? Maaari na natin simulan ang pagbilang. Pero sa iyo magsisimula ang bilang 1, 2, 1, 2. Sa iyo, Sheila, nagtatapos ang bilang. Ang unang pangkat ay dito sa bandang kanan at ang ikalawang pangkat ay sa bandang kaliwa. Maliwanag ba, mga bata? So, narito ang mechanics. Ang gagawin ninyo ay kakanta kayo at ang kantang ito ay pinamagatang healthy food and junk food. Meron na pala akong ibibigay sa inyong copy sa bawat grupo. Para sa group 1 at ito naman ang para sa group 2. So, pamilyar ba kayo sa kantang Cocomelon? Kung pamilyar kayo sa kantang Cocomelon ay ganito yung tono nito. At si Sir muna ang kakanta. Maliwanag ba, mga bata? Ngayon ay makinig kayong lahat at kakanta si Sir.
healthy food. Maaaring sabayan si Sir ha para ah, malaman ninyo kung ano yung tono. Healthy food, who are you? I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give energy all day long. Junk food, who are you? I am the that is bad for you. I make you weak and very sick. You become lazy and are no more quick. Healthy foods, who are you? I'm the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give you energy all day long. Junk food, who are you? I am the one that is bad for you. I make you weak and very sick. You become lazy and are no more quick. Naintindihan ba mga bata ang lyrics ng ating kanta? Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang maghanda. Maliwanag ba mga bata? Ngayon ay tapos na ang ibinigay kong oras sa inyo. At dahil ang Group 1 ang naunang matapos mag-practice, ay sila ang unang magpe-presenta sa unahan. Group 1, maaari ba magpresenta na kayo sa unahan? Magaling Group 1. Mga bata, bigyan natin sila ng ang galing clap. Alam nyo ba mga bata kung paano ang galing clap? Hindi. Siya, makinig kayo at ituturo ni Sir kung paano ang galing clap. Ganito yun, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Kayo nga. Ngayon naman ay dumako na tayo sa presentasyon ng ikalawang grupo. Magaling. Ikalawang grupo. Mga bata, bigyan din natin ng ang galing clap ang ikalawang grupo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Nag-enjoy ba kayo sa pagkanta mga bata? Mabuti naman at nag-enjoy kayo sa pagkanta. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating talakayan. At bago iyon ay ano nga ulit yung mga alituntunin ni Sir? Ang 3 alituntunin ni Sir ay makinig ng mabuti, umupo ng maayos, at ilagay ang kamay sa ibabaw ng mesa. Maliwanag ba iyon mga bata? Kung maliwanag ay narito na ang ating mga layunin na kailangan ninyong matamo sa pagtatapos ng ating talakayan. Maaari bang makibasa ng sabay-sabay? At the end of the lesson, the pupil should be able to identify helpful food and less helpful food. Next, understand the importance of good eating habits and behavior. At ang sumunod ay practices helpful eating habits daily. Maliwanag ba mga bata ang ating layunin? Kung maliwanag ay dadako na tayo sa ating
Maghanda na para sa ating talakayan. Ating tatalakayin ay tungkol sa masustansya at di masustansyang pagkain. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Healthful foods are those that provide essential nutrients, vitamins, and minerals that support overall health and well-being. These foods are typically nutrient-dense, meaning they provide a high amount of nutrients relative to their calorie content. Healthful foods include a variety of fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Healthy foods are provide essential nutrients and vitamins. Maliwanag ba mga bata? Yes, Kayla, may tanong ka? Wala. Ibig sabihin, maliwanag sa inyo kung ano ang masustansyang pagkain. Lagi ninyong tatandaan na ang masustansyang pagkain ay nagtataglay ng vitamins, minerals, and nutrients. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag, ay ngayon ay dadako na tayo sa mga halimbawa ng masustansyang pagkain. Example of healthful foods are fruits, oranges, vegetables, and healthy fats. Ito yung mga halimbawa ng masustansyang pagkain. Maliwanag ba mga bata? Sino sa inyo ang makakapagbigay ng masustansyang pagkain? Bea. Ano yun, Bea? Kamote. Tama, Bea. Ang kamote ay nabibilang sa masustansyang pagkain. Mga bata, bigyan natin si Bea ng correct ka dyan, clap. Alam niyo ba yun mga bata? Kung hindi nyo alam, ay ituturo sa inyo ni Sir. Ganito yun, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correct ka dyan. O mga bata, bigyan ninyo ng correct ka dyan, clap si Bea. Maraming salamat mga bata. Sino pa sa inyo ang makakapagbigay ng halimbawa ng masustansyang pagkain? Jenicel. Green leafy vegetable. Tama, Jenicel. Ang green leafy vegetable ay nabibilang sa masustansyang pagkain. Mga bata, bigyan din natin si Jenicel ng correct ka dyan, clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correct ka dyan. Sino ba ang makakapagbigay ng halimbawa ng masustansyang pagkain? Clairs. Ano yung Clairs? String beans. Tama. Ang string beans ay nabibilang sa halimbawa ng masustansyang pagkain. Mga bata, bigyan din natin ng correct ka dyan, clap si Clairs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correct ka dyan. Ayan. Alam ko, naiintindihan nyo na ang mga halimbawa ng masustansyang pagkain. At alam ko na alam na ninyo ang mga halimbawa nito. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga benepisyo ng masustansyang pagkain.
Ito na ang mga benepisyo ng masustansyang pagkain. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Number 1, strengthens the immune system. Promotes healthy skin. Number 3, boosts energy levels. And number 4, improves digestion. Number 5, support brain health, nutrient rich, and support weight management. Ayan mga bata, ito ang mga halimbawa ng mga benepisyo kapag kumain ka ng masustansyang pagkain. Hindi lang lalakas ang inyong immune system, mapipigilan rin ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag ay dadako naman tayo sa pagtalakay sa hindi masustansyang pagkain. Kung may masustansyang pagkain, ay meron ding hindi masustansyang pagkain. Maaari bang makibasa ng sabay-sabay? Salamat mga bata. Maaari bang makinig at babasahin ulit ni teacher ng maliwanag? Less healthy food, also known as unhealthy or junk foods, are typically high in calories, sugar, unhealthy fats, sodium, and refined carbohydrates. While lacking essential nutrients like vitamins, minerals, and fiber. These often provide a little nutritional value and can have a negative effects on our overall health when consumed regularly. So, ang pagkain, ang hindi masustansyang pagkain, ay maaaring magdulot sa atin ng kakulangan sa vitamina, mineral at sa fiber. Itong mga pagkain ito ay nagtataglay ng mataas na calories, sugar, unhealthy fats, sodium, and refined carbohydrates. Ito na yung mga pagkain na tulad ng chicheria, mga junk foods, mga pagkain matatamis. Sino dito ang kumakain ng mga junk foods? Nako, mga bata, huwag kayong kakain ng junk foods dahil ito ay maaaring maging dahilan ng inyong pagkakasakit at pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Kaya mga bata, ngayon pa lang ay iwasan ninyo kumain ng mga pagkain na mataas ang sodium content at yung mga matatamis dahil ito ay hindi maganda sa inyong kalusugan. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag ay magkakaroon naman tayo ng katanggawain. Para sa magkakagrupo, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain at ito ay tatawagin nating classified meal. Mayroon akong isang bag na ibibigay sa inyo na naglalaman ng mga pagkain at ito ay tutukuyin ninyo kung ito ba ay masustansya at hindi masustansyang pagkain. Maliwanag ba mga bata? Para sa magkakagrupo ay muli ko kayong igugrupo sa dalawa. Kung kanina ay kay Mary Rose nagsimula ang bilang at kay Sheila nagtapos, ay kay Sheila naman tayo magsisimula ng pagbilang. 1, 2, 1, 2. Unang pangkat ay dito sa bandang kanan at ang ikalawang pangkat ay dito sa bandang kaliwa. Maliwanag ba mga bata?
Ito ang bag na para sa group 1. At ito naman ang para sa group 2. Ngayon ay tutukuyin ninyo kung ano ang masustansya at hindi masustansyang pagkain sa loob ng bag. Maliwanag ba mga bata? Kayo ay bibigyan ko lamang ng 5 minuto para tukuyin ang mga pagkain sa loob ng bag. Tapos na ibinigay ko sa inyong 5 minuto. Okay, group 1. Maaari nyo nang ipresenta sa unahan ang inyong ginawa. Magaling group 1. At tama ang inyong ginawang pagtukoy sa mga iba't ibang pagkain na laman ng bag. Mga bata, bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At ang sumunod naman ay ang group 2. Maaari nyo na bang presenta ang inyong ginawang pagtukoy ikalawang pangkat? Ayan, magaling kalawang pangkat at natukoy ninyo ng maayos ang masustansya at hindi masustansyang pagkain. Mga bata, bigyan din natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At ang nanalo ay ang yes na grupo. Dahil nagawa ninyo ng maayos at natukoy ninyo ang kinabibilangan ng mga pagkain. Kung ito ba ay masustansya at hindi masustansyang pagkain. Ulit ang ating tinalakay ngayong umagang ito. Ito ay tungkol sa masustansya at hindi masustansyang pagkain. Sino ang makakapagbigay ng halimbawa ng masustansyang pagkain? Janela? Patatas? Magaling Janela. Sino ba makakapagbigay ng halimbawa? Justin. Ano yung Justin? Apple. Tama. Bigyan natin mga bata si Janela at si Justin ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ninyong tatandaan mga bata na ang masustansyang pagkain ay nagtataglay ng bitamina, mineral. Sumunod naman ay ang hindi masustansyang pagkain. Ito yung mga pagkain na kulang sa bitamina. Sino makakapagbigay ng halimbawa ng hindi masustansyang pagkain? Ano yun, Bea? Chicken Joy. Ano yun? Charity. Chicheria. Ayan mga bata. Ang mga ibinigay ng inyong mga kaklase ay mga halimbawa ng hindi masustansyang pagkain. Maliwanag ba mga bata ang ating tinalakay sa umagang ito? Ayan. Kung maliwanag, magkakaroon tayo ng isa pang activity. Maaari bang pakibasa ng direction? In 1/4 sheet of paper, list down 5 helpful foods and 5 less helpful foods. Maliwanag ba mga bata? Kayo ay maglilista ng 5 masustansyang pagkain at 5 hindi masustansyang pagkain. Mayroon lamang kayo ng minuto para maglista ng mga sumusunod. Maliwanag ba mga bata? Kung tapos na, ay maaari na ninyong ipasa paunahan ang inyong papel. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pagsusulit.
Pakibasa ng direction. Write the word, check on the blank if it's healthy food, and write wrong if it is less healthy food. Maliwanag ba mga bata? Ang inyong sagot ay isusulat lang sa 1/4 sheet of paper. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag ay maaari na ninyong simulan ang pagsasagot. Mayroon na lang kayong ilang minuto para tapusin ang pagsasagot. Tapos na ba kayo? Ngayon ay sagutan na natin. Sinong sasagot sa number 1? Yes, Sheila. Ang sagot mo, Sheila, ay wrong. Tama ba mga bata ang sagot ni Sheila? Tama. Dahil ang ice cream ay less healthful food. Pangalawa, pay. Ano yung pay? Check. Ang sagot ni pay ay tama. Dahil ang strawberry ay isang masustansyang pagkain. Pangatlo, isda. Genicel. Check. Ang isda ay isang halimbawa ng masustansyang pagkain. Ika-4, Mary Rose. Check. Ang orange ay halimbawa ng masustansyang pagkain. Number 5, eggplant. Clares. Check. Number 6, carrot. Kayla. Check. Number 7, butter. Justine. Wrong. Ang sagot ni Justine ay tama dahil ang butter ay nabibilang sa hindi masustansyang pagkain. Ika-8, itlog. Cheska. Check. Tama. Ang sagot sa number 8 ay check. Dahil ang itlog ay nabibilang sa mga halimbawa ng masustansyang pagkain. Number 9, kanin. Check. At ang panghuli ay Ira. Ang sagot mo ay wrong. Tama. Ang chicken joy ay nabibilang sa less healthy food o hindi masustansyang pagkain. Sino nakakuha ng 10 puntos?
Ayan. Lahat kayo ay nakakuha ng 10 puntos. Magaling mga bata at naiintindihan ninyo ang ating tinalakay. Maaari bang pakipasa na ng papel paunahan? Ngayon naman ay pakikuha ng inyong kwaderno at inyong kopyahin ang inyong takdang aralin. Maaari bang pakibasa ng panuto? Draw at least 5 helpful foods and 5 less helpful foods. Maaari nyo na kopyahin ang inyong takdang aralin. Tapos nyo na ba kopyahin mga batang inyong takdang aralin? Kung tapos na ay maaari nang pumila dito sa unahan para checkan ko ang inyong kwaderno. Maliwanag ba mga bata? Kung maliwanag ay pumila na kayo. Ngayon tapos ko nang checkan ang inyong mga kwaderno, ay maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan at tayo ang lahat para sa ating pag-uwi. Maliwanag ba mga bata? Paalam na mga bata! Mag-ingat kayo sa pag-uwi sa inyong tahanan.